May isang tahimik na lalaki na nakatira sa gilid ng isang mataong nayon. Bihira siyang magsalita, bihira siyang ngumiti, at halos hindi tumingin sa mata ng kahit sino. Sabi ng mga tao, may mabigat siyang nafaraan. Pero walang nakakaalam kung ano yon. Naglalakad siya na para bang may bitbit na mga alaalang masakit hawakan. Isang umaga, pumunta siya sa gitna ng nayon, dala ang isang kahong kahoy. Pinagmamasdan siya ng mga tao nang may pagtataka. Hindi pa siya kailanman pumunta sa plaza noon. Ibinaba niya ang isang tela sa lupa, dahan-dahang umupo at binuksan ang kahon. Sa loob ay may 12 ng makikinis na bato. Bawat isa ay may nakaukit na salita. May nakasulat na galit. Isa pa, pagsisisi. Isa naman kasinungalingan. At isa pang takot. Ang ilang bato'y may bitak, ang ilan sira, ang ilan makintab na para bang paulit-ulit na hinawakan. May isang binata na nagtanong, "Ano ang itinitinta mo?" Mahinang sumagot ang tahimik na lalaki, "Ang aking mga pa." Nagtawanan ang mga tao. Bakit naman may bibili niyan? Ngunit ang lalaki ay nagsabi lamang, "Dahil lahat tayo may dalang kung ano, at ang ilan sa inyo ay pagod nang magdala nito mag-isa." Tumigil ang tawanan. Isang babaeng mausisa ang kumuha ng batong may nakasulat na pagsisisi. "Mainit ito," mahinahon niyang bulong. "Magkano?" sumagot ang lalaki. "Bayaran mo kung anong tingin mong halaga nito." Walang takdang presyo ang mga pagkakamali. Di nagtagal, lumaki ang kumpol ng mga tao. Isang ama ang kumuha ng batong, galit. "Mas mabigat ito kaysa sa hitsura," mahina niyang sabi. Sumagot ang lalaki, "Lagi namang ganon." Isang bata ang kumuha ng batong, takot. "Ang lamig nito," sabi niya. Tumango ang lalaki, "Ganyan din ang pakiramdam ko noong masyado ko itong pinanghawakan." Isang matandang babae ang kumuha ng batong, "Pasensya. Hindi ito pagkakamali," sabi niya. Ngumiti ng marahan ng lalaki. "Nagiging pagkakamali ito kapag nakakalimutan." Nagsimulang pumili ang mga tao ng mga batong tila kahawig ng bahagi ng kanilang buhay. Hindi dahil gusto nila ang pagkakamali, kundi dahil gusto nila itong maunawaan. Sa unang pagkakataon, hindi tumatawa ang mga taga-nayon. Nakikinig sila. Sa loob lamang ng isang oras, nabenta niya ang lahat ng bato. May isang lalaki na nagtanong, "Bakit mo ibinebenta ang iyong mga pagkakamali? Hindi ba't iyo ang mga yan?" Tinitigan ng tahimik na lalaki ang kanyang bakanting kahon at sinabi, "Ang mga pagkakamali ay para pag-aralan, hindi para dalhin habang buhay." May isa pang nagtanong, "At paano ka natutulugan yan kung hinahayaan mong bilhin ng mga estranghero ang mga pagkakamali mo?" Marahan niyang isinara ang kahon. "Dahil kapag nakita ng iba ang pagkakamali mo," sabi niya, "nagiging aral ito, hindi pabigat." Natahimik ang buong nayon. Ang ilan ay tumingin sa mga batong nasa kanilang kamay. At nakita nila ang refleksyon ng sarili nilang buhay. Lumapit ang isang munting batang babae. Hawak niya ang maliit na batong hindi sinasadyang nabitawan ng lalaki. Nakasulat dito ang isang salita, pagpapatawad. Tinanong niya, "Bakit hindi mo ibinenta ito?" Lumambot ang mga mata ng lalaki. At sa unang pagkakataon, bahagyang nanginig ang kanyang tinig. Sapagkat, sabi niya, "Ito ang tanging pagkakamaling ayaw ko nang ulitin muli." Dahan-dahan niyang inilagay ang bato sa kanyang bulsa, na para bang may inaalaga ang napakahalaga. Nang tumayo siya at lumakad palayo, may kakaibang naramdaman ang mga taga-nayon. Parang ang bigat sa kanilang sariling puso ay bahagyang gumaan din. Matagal matapos siyang umalis, pinag-uusapan pa rin nila ang lalaking nagbenta ng kanyang mga pagkakamali. At kung paanong ang pagbili ng mga iyon ay tumulong sa kanila na maunawaan ang kanilang sariling mga pagkakamali. Kung may isa kang pagkakamaling kayang bitawan, ano yun?